During the time of the Ottoman Empire, the Palestinians and the Jews lived together harmoniously as neighbors. Bakit nagiging Muslim ang mga Palestinian? During the Ottoman Empire, they chose to embrace Islam. But they are Jews. Gusto ko lang linawin, hindi po tayo galit sa Hudyo o sa Jews. Dahil sila po ay Abrahamic tradition din tulad nating mga Muslim. Tulad din ng mga Kristiyano. Ang ayaw natin, ang ginagawa ng mga Zionist people. Sino ang mga tao na to? Hindi sila totoong Hudyo. Sila ay political movement na gusto nila po kamkamin ang lupa ng mga Palestinian people. In hospital larap, in school larap, civilian ordinary ganiya to serosere, nakanak inosente, dumain niya ang hinang manusia. The Roman Catholic Church advocates for peace and justice in all conflicts, including the complex and long-standing situation between Israel and Palestine. In the name of the Prelature of Isabela de Basilan, the clergy, and the lay faithful of the Roman Catholic Church, we are one with you in this crusade. Pero lahat tayo, kahit ano pa man actually yung tribo natin, ano pa man yung reliyon natin, ang bawat isa sa atin may karapatan na mabuhay. And that of course, I know that I'm with you as well. I'm with Palestinian as well. Of course, praying for them. Hindi ako nandito bilang isang mayor, nandito ako bilang isang ina. I am not here as a mayor, I am here as a mother. Because no mother should allow na nakikitang naghihirap, namamatay ng walang kalaban-laban ang kanyang mga anak. Okay? Andito ako, hindi lang bilang Muslim, kundi bilang tao. Dahil ang nangyayari ho sa Gaza, hindi lang ho mga Muslim ang biktima. Sinasabi ho natin na hindi ho religious ang nature ng conflict. Totoo ho yun, dahil hindi ho pinaglalabanan natin or pinag-aawayan natin kung anong relihiyon ang tama. Pero, dapat mag-figure in din po ang religion. Bakit? Dahil kung ang relihiyon mo ay nagtuturo ng humanity, kung ang relihiyon mo ay nagtuturo ng kung ano ang tama, kung ang relihiyon mo ay nagtuturo tungkol sa hustisya, edi dapat panindigan ho natin yung pananawagan natin para sa kapayapaan. Ang hiling po ho sa lahat, alamin ho natin yung buong kwento. Alamin ho natin, hindi lang yung nangyari noong October 7, kundi yung ilang dekada ng kwento ng Palestine at ng Israel para alam ho natin kung anong posisyon ang tatayuan natin. Alhamdulillah, napakarami hong pagkakataon, napakaraming mali sa mundong ito na tiningnan lang natin, tikom ang mga bibig natin. Pero alhamdulillah, may isang araw ngayon, may isang araw na nanindigan tayo para sa tama. May isang araw na hindi tayo natakot magsalita. May isang araw na hindi tayo natakot lumabas at sabihin sa mundo na tama na. Tama na at sana magising na ho lahat ng mga leaders natin na hindi na ho payagan kung ano ang nangyayaring karahasan ngayon. At tulad ho ng sabi ko kanina, pag-aralan natin, intindihin natin ang history ng conflict na ito para hindi ho yung panawagan natin ay ngayon lang sa insidenteng ito, kundi alam natin kung ano dapat ang permanent na solution.
sa nangyayari sa Palestine at sa Israel. And of course, pag nanawagan tayo ng kapayapaan, sana manawagan tayo para sa lahat na rin, no, ng sangkatauhan. So maraming salamat po at sana patuloy nating ipaglaban kung ano yung tama, hindi lamang sa araw na ito. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si Kam Kemon, hadir si Elawinin, duksang eminin, magsukur si Kam, esebun binya kung tinaibi si Palestine. Gay kalagihan Muslim kitebi, suga what more bang Muslim kitebi. Pakitetebi, misan sa pain dua, misan sa pain si sambahayang tebi, misan sa pain kapetian kitebi si pangatian tebi, masi esep tebi, niya kung tinaitebi kapetian, agen ellew makanak abahi dendelella gania pinene sumagua sambat Ustad Yusuf makatabang inin sa suway pakesek tebi duaten bikemon sali du salung sali du lektu ellew sali du sangem duk sali du kohap andu kay luien du pinaku kami si kaamin magsugol si kaam. Isa TV Production. Your only island TV channel.